This mansion was built in the 1930s and owned by Don Mariano Chong. After 11 years, dumating ang World War II. Nagsilbi itong pansamantalang taguan ng pamilya pero hindi nagtagal ay nasakop rin ito ng mga Hapon. Hindi nila alam ang buong nangyari kung anong ginawa dito ng mga Hapon pero isa lang ang sigurado, madilim ang sinapit ng lugar na to. And the most creepy part is, base sa kwento ng caretaker nito, ay meron daw dito nagmumultong batang babae na madalas magpakita at magparamdam sa sala at hagdan. Dito. Alright guys, so ngayon nandito na kami sa harap ng Chong Mansions. I'm with Sir Ed and I'm with Myrtle. Okay, so guys, medyo ingat lang kasi we're gonna cross a bridge. Medyo delikado siya actually. Okay, dahan-dahan lang. Okay, kaya? Kaya. Kamusta, sir? Choking yung feeling. Someone died here due to strangulation. Papasok pa lang ay may naramdaman na agad si Ed. Okay, let's go. Hala, sirang-sira siya. At pagpasok namin sa mansyon, bumungad na agad sa amin ang ngayon ay luma at sira-siraan ng mga gamit Sobrang nito. creepy nito. Grabe yung ano. Medyo creepy lang kasi mga madre sila. I don't know if it's a painting and then mayroon parang prayer. Wait lang, is this a painting? Ay, hindi, it's a photo. Good pictures. Picture siya Ng mga ng mga madre. Even church. to. Ginawa ba ito, Dati? Actually, hindi to church eh. It's just a regular house. Sa pagkakaalam ko ay ordinaryong bahay lang to. Kaya nakapagtataka kung bakit may larawan dito ng mga madre. Grabe, pati mga chandelier. Anong meron dito? Kasi dinadrag ako dun sa part na yun. So, dito kasi may nakatira pang caretaker. So, this is their area. I'm pretty sure na yung mga caretaker dito would say na meron silang na-encounter dyan sa part na yan. Papunta dun sa door na yan. Kasi there was a silhouette kanina standing over there. Shit, medyo kinilabutan ako. Kasi kanina, I'm the one who interviewed the caretaker. Dumating ako dito, 15 years old pa lang. Kamadaling araw bumababa ako dahil nagluluto ako Karamdam ko laging may tao dun sa dining na nakamasid sa akin. Kapag nagluluto sila, which ito yung lutuan nila. This is how I used to dowsing. Tuturo ko muna yung area. It was there, sa part na yan. In between the doors, saka dun sa mirror. Gumamit si Ed ng dowsing, isang paranormal equipment na kaya daw mag-locate kung saan malakas ang energy. Kapag tumapat to sa eksaktong spot, which is over there, magkocross ito. At paglapit niya sa kahinalang pwesto, 4, 5, and this is the spot. Dito sa spot na to, dito yung sinasabi ng mga caretaker na mayroong nararamdaman dito. Papunta dito sa loob. The fuck? Can you stand over there? Doon sa tinayuan ko. Just feel. Makaramdaman mo lang. Okay? And slowly, harap ka dito sa door. Slowly. Ikot ka, sige. Ikot ka, tas dahan-dahan, harap ka lang dyan sa door. Tell me how do you feel? Parang naiiyak ako. May strong feeling of emotions dito sa part na to. Ayan mo, Takot yung yung vibe. at paakyat na sana kami ng second floor para naman dito mag-explore nang biglang ubuhin ng tuloy-tuloy si Myrtle. Let's go to sa second floor. Okay lang? Hindi mo yung choking? May tubig ba tayo dyan? Ay, dala-dala niyo yung tubig. Alright, papahingi ako tubig. I'll ask water, ha? Para siyang nanikip yung... Dito. Oo. Pas parang dito yung gano'n na pakaramdam. Yung doon kanina kasi yung silhouette niya, babae yung tingin ko. And the reason na pinatayo ko siya doon is that para mapil niya kasi hindi sila naghuhuli ng height. Imagine lahat kami nagtatali nung kung ano yung nafe-feel. Pag akyat natin dyan, I'm seeing a room na pag gano'n, paano ba? So dito yung akyat, di ba? Room na papunta doon sa part na yon. Medyo super heavy siya para sa akin. I'm actually seeing two spirits dito pa lang sa dulo ng stair. At muli kaming pumasok. Dito po kami, hindi para guluhin kayo, kundi gusto lang po namin na alamin ang dahilan bakit hanggang ngayon ay narito pa kayo. So sana pagbigyan niyo po kami. Something's speaking. Ito medyo heavy na. Sa head. Ito. This room. Kakaakyat pa lang namin sa second floor pero ramdam na agad namin ang isang mabigat na pakiramdam ng paligid. Ramdam kong may kakaiba sa lugar na to at maya-maya lang wala pang ilang minuto Same familiar energies. may kakaibang naramdaman si Ed na pumukaw sa kanyang atensyon. Babae. But this time, may ano? Tingnan
Parang may bata. Dalawang espiritu ang naramdaman namin na nandito. Isang babae at isang bata. At habang papalapit kami ng papalapit sa pinto, Okay, it's getting heavier. ay pabigat na rin ng pabigat ang aming nararamdaman. Dito yung pinakamalakas ni Sel. Yeah. Ito yung pinakamalakas. Itong room na to. Okay. Itong dulo. So, tingnan nyo tong mula dito sa poste na to. So, dito pa lang. Bigat na. Someone is preventing us from entering the room. Actually, takot ako sa santo. Tsaka manika. Takot din ako sa manika. Okay. Yung ko talaga naman. Feeling ko kasi nakatingin siya sa akin. Myrtle, can you cross dahan-dahan lang? Dahan-dahan lang. Okay? Try to feel the energy. Grabe, Upon kinikilabutan ako closing. sobra. Same spot, same energy nung nasa baba kanina. Can you stand over here, Myrtle? Para tingnan natin kung same na feeling over here. Dito po. Yeah. You... Sir, pwede pa. Sige. Step sideward dito sa papunta sa pinto. Sige, yan. That's it. How does it feel? Parang may energy sa floor. Is it pulling? Parang yung Suck bowl. in? Nagsasak or Opo. nagpupull? Diyan ka lang ha. Don't move. Is it like this? Opo, parang paatras yung... Okay. Sir Ed, natatakot na po ako. Okay naman po ba? Serious. Sorry. Totoo naman. Natatakot na It's po really ako. great eh. Yeah, kung may gusto kayo i-demonstrate, Sir Ed, pwede ako ah. Gumamit ulit kami ng dowsing. At ang nakakagulat dito, we're almost at the exact location sa baba kung saan unang may naramdaman kaming kakaiba. Are we going to coincide with the same? Almost the same. Yeah. Huh? It's the same. It's the same. See? Same. Toilet to eh. Parang toilet. ito na yung kaninang... Oo, same So, spot to. ano? Same spot to. Almost the same spot doon sa baba, no? And this one, ito yung old old toilet nila. I'd love to. Grabe. If you can see, ito pa yung old tub nila. Old tub nila nandito. Andito pa yung toilet. Kung makikita nyo guys, iba pa yung dumihan sa ito. May dalawang magkabang toilet. And you can see na itong toilet na to, isa sa mga toilet ng mga mayayaman noong unang panahon. At matapos namin pasukin ang lumang banyo, Is that good? Yeah. Same feeling, same. ay tuluyan ng bumigat na sobra ang pakiramdam ni Myrtle. Ang dami na sa peripheral ko. Okay. Kanina pa ako parang ganyan. Parts, patakbo lang ako ng water. We're still exploring. Pero nag-iiyak talaga ako. Are you okay? It's okay. Ano muna tayo Naniniwala ako na meron talagang nakatira dito na hindi namin nakikita. May mga espiritu na pakalat-kalat dyan. Kung may maramdaman man kayo dito sa bahay, hayaan nyo lang. Hindi naman sila nang gugulot. Ito yung sinasabi nila na isa sa kinakatakutang room din, even yung mga caretakers. Dito binuungot yung caretaker. Welcome kami dito. Pwede bang pumasok? If you feel like if you feel like it's heavy, you can stay with one of the videographers, ha? Okay? So, Everything will be fine. Okay? Everything's fine. Sa kwartong to, sinasabing may nakikita ang ilang mga lokal. Parang may nakatingin sa amin. At dito sa loob, andito pa ang karamihan sa kanilang mga personal na gamit. Ito pa rin yung ito yung mga original na gamit nila. What's with the tall figure? May tall figure, very slender figure. And dito sa room na to, Dito. ito yung mga nire-report ng mga resident na nakakakita sila ng dito, diyan sa nakakita sila ng shadow dito sa sa window. May very tall figure dito sa part na to. Ayun ang reason bakit may bata dahil ang daming Pero toys. may bata talaga dito dati, no? May naglalaro eh. So isang reason din yan bakit may spirits ng bata Oo. at
attracted siya sa toys. Pero paano nagkaroon ng spirit na bata? Possible, yung mga naligaw na spirits, yung mga hindi nakatawid. Kasi itong mismong area, itong mismong lugar, ang taas ng residual energy niya. Oo. So once the spirit comes here, yung mga ligaw dyan sa paligid, pag nakapasok sila dito, napipid sila ng sobrang daming energy. Can you put your hand here like this? Ako na lang? Yes. Sorry, ikaw na lang. Sige. Then you close your eyes. Okay? Pwede ba hawakan mo yung kamay niya? Umiinit yung kamay ko, bro. Umiinit yung kamay ko, promise. Okay? Shit, lumalamig. We're willing to communicate. Gusto namin kayo makausap, pero sana maayos lang ha. Grabe, parang may nagpo-flow na hangin sa kamay ko. Sobrang kinikilabutan ako. Mag-change yung temperature ng paligid. Grabe, kilabot ko, bro. Sobra. Dito ako medyo nagulat dahil biglang malamig na hangin ang aking naramdaman sa isang napakainit na kwarto. Lumamig pero supposed to be dapat kasi wala namang bukas yung mirror. Portal din eh. Portal eh. Dito magwawala ang mga gamit po dito. Sure. Dito, medyo iba rin dito. Off din dito. At sa kabilang silid, nang kami pumasok, So parang meron may upuan. Hoy, Dito yata yung dating Bakit ka na nakatira yung mga caretaker. papasok na sana kami nang biglang hindi gumana ang full charge na flashlight ni Ed. Kailan mo ilaw? ayaw yung plus na ito. Full charge tapos biglang nawala siya. Full charge to eh. Sobrang bigat dito. Mabigat dito. Parang ito yung room na kapag pinasok mo babangungutin kapag natulog. At sa kabilang kwarto ay may ilang upuan, cabinet na meron pang ilang mga gamit at personal na mga damit. Tingnan natin yung date 1980. Tingnan mo pre, nakikita mo? Pati ito yata pre, lumang sapatos pa ng may-ari. So talagang dati pa, sobrang yaman na ng mga nakatira dito kasi mga balikbayan box. For sure, mamahalin tong sapatos na to. At meron ako nakitang attic, kaya inakyat ko to. Pre, may baul. Parang may naiwan pa dito yung mga hapon ng mga remains. Ano yun? Like, lagayan ng bala. Ay, mga old yung Gusto mo makita? toolbox siguro yung Oo, ganun. Oh, lagayan ng bala to eh. Hindi ko alam kung tama ako, mali ako, pero sa mga nakikita ko pa sa mga palabas, lagayan ng bala to eh. This was from the World War II, I guess. Box, signal, na ba't may corpse? At matapos makita ang mga to ay bumaba na kami. At sa susunod na kwarto, Ito, Sir Ed, final room. Saan? Ito, this one. Tingnan mo kung saan nakaposisyon yung mga salamin. pwede niya. Parang magkakaharap yung sa Yun nga eh. At nandito pa yung mga picture nila. Nandito pa yung TV nila mismo from 1931. Sir Ed, di ba sabi mo kanina may nararamdaman kang namatay na manipis yung buhok? Oo. at ito ang sabi niya kanina. Kasi may matandang lalaki na natulog, nahiga dito. Siya yung isang sunag may-ari nitong bed. Matandang lalaki. Manipis yung buhok niya. But then, siya yung namatay siya. Isn't it him? Yung sabi mo doon sa kama? Oo. Mukhang siya yun. At isang magkatapat na naman na salamin ang nandito sa loob. Delikado kasi to sa spiritual world or sa mga paranormal expert, sa mga medium. Pag magkatapatan yung salamin, ewan ko Sir Ada, correct me if I'm wrong, pag magkatapatan na salamin, portal. If you have a candle, tapos ganyan, the flame would be infinite. Oo. Magiging infinite yung Earth. Hindi ka na. Sir, Okay ka lang ba? Saglit lang. takot po ako. Hindi, kahit ako na lang magiging Dito ka harap sa, kasi yan yung mas active eh. Can you touch the mirror? Yung finger lang. Sige, dahan-dahan lang. Can you touch the mirror? Gumagalaw po ba yung daliri ko? May nagpupul? Opo, parang gumagalaw po siya. Okay. Or ako lang yun, nararamdaman ko lang po ba? See, tingnan mo yung reflection sa mirror. How do you feel? Parang nag-move yung... Which is trying to move. Yung nasa loob, o ikaw. Siya po. Yung nasa loob, di ba? Opo. Hindi mo nakita yung edge doon sa mirror. Angat yung edge nung nasa mirror kaysa doon sa finger mo. Oo. Dapat supposed to be, dapat hindi ganun. Lakas lang. Okay, saan yung finger na ginamit mo? May energy ba? Yung finger ko? Ayan.
Parang May nagpapasya. kuryente, meron siyang static. Ibang na-feel kang parang May napipil ka bang static? Ayun po, meron po. flow, ganun. Ayan o. Sige, i-touch mo ulit dito. Dahan-dahan lang. Tapos tandaan mo kung saan mo nagland, saan nagland yung finger mo. And tingnan mo yung positioning ng finger mo. Yung sa labas, tsaka yung sa loob. Touch. Tatap ko lang ng tatwa. Relax ka lang. Pakaramdaman mo lang. Sorry. See? Did you see someone? Parang may white. Ito sa likod ko. Sorry po. Yeah. Sorry. Hindi, parang flare yung nakita mo? Parang flare na gumanon? Parang may... Hindi ko po alam eh. Basta may puti na lang dito sa ano ko. See? Yung nagtap ako. Hindi kasi tumitingin po ako sa daliri ko eh. Tapos nakita mo sa likod. Nakaputi po. Sa loob nito, ito yung mga gagamitin natin for investigation. Dead bell. It rings like a bell talaga. EMF, cat balls. So, next natin is isi-scatter lang natin yung equipment. Oh, shit. Nakapa ko yung pusa. Andyan siya eh. Nasa solid yun ah. Kakadating lang ng pusa eh. Tatakot na ako. Pamula ulit. Yung pusa yan siguro. Ginalaw ba ng pusa ang tanong? Kasi nasa solid to eh. This one, it's in the solid. If even I walk, Hindi siya gumagalaw kahit kahoy yung inaapakan. so someone really touched it. May mga device kami. Meron din kami ditong bell. Right after I just said the bell. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Yes. Nagtitrigger yung ano ko EMF. Wait. Tingnan ko sa naka-lead. Sa casket. Sa casket. Sa kabao mismo. Oh! Right after. Ayun o. Ito na. Kaya na siya. Sobrang clear. Grabe, sobrang lakas dito. Yung bell, lapit natin doon. May kasama pa ba kami dito? Pwede ka nang makipag-usap. Ayun na. Mas active siya doon. He won't stop. Isang bell, yes. And dalawang bell, no. Or hindi. Gusto mong kausap. Siya ba? Hindi na siya sumagot. Grabe, all of a sudden, biglang tahimik lahat. No? Parang umalis siya. Sa tingin ko, mas matindi yung communication sa taas. Kasi biglang nag-silent eh. Let's go. Oh, shit. Let's go. Let's go. And one tap means yes. Yes! Okay guys, so at the moment, nandito na kami sa second floor and we're gonna start kasi dito tayo nililid. Sino man, yung espiritu naririto ngayon, pwedeng makipag-usap sa amin. Kamukha siya ng kapatid mo. Kamukha ba siya? Pero sasabihin ko sa'yo, hindi siya ang kapatid mo. Dito ka ba sa lugar na to namatay? Matagal na ba? Pinatay ka ba ng mga hapon? Gusto mo na bang lumaya? No, Yun yung pinakakaibang tunog ng bell ngayon. ayaw mo tumuwi. Grabe may nag-mute sa kanya, no? Parang yung tunog kanina. Parang ganun eh. Parang pinigilan siya. Di ba? Ilan kayong narito? Isa? Dalawa? 5. 3? Sa inyong 3, meron bang gusto nang tumawid? Sino? Gusto na bang tumawid ng bata? Yung bata yung gusto tumawid. Itong ilaw ng kandila ko, going to my right kapag yes, going to my left kapag no. Susundan niyo ba siya? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Wala kayong pwedeng sundan sa amin, malinaw ba yun? Okay, malinaw naman pala. Nagkakaintindihan tayo. May napila kong footsteps ha. Sino yun? Si ano ba yun? Assistant ni ano? Ikaw ba yun, pre? Feel ko, yung bata yung nakakommunicate natin kasi hindi siya ganun kalakas eh. Pero yung kausap natin kanina, feel ko iba yun. Kasi ano yun? Dito siya eh. Sa loob yun ah. Ayun na, oh. Nasa tabi mo, pinagbabaramdam bro. sa akin. Nandito siya. Kung saan siya nakatayo kanina. Sorry. Pwede ka Sige. makipag-usap sa amin. Ano yung gusto mong sabihin? Hindi siya yung ate mo. Pwede mong galawin yung bell. Hapon. Patulogin mo tong bell. Ito. Ayun, Mas komportable pumipigil ka siya na eh. ba dito? May pumipigil ba sa'yo?
Ayan. Ayan, okay. Kung sino man yung pumipigil dito, pwede tigilan niyo muna. Gusto namin makausap yung bata. Kilala kita. Ano yun? May boses ng bata ako narinig. Check ko kung may tao sa baba, ha? Ikaw lang mag-isa dito? May naririnig ka kumakanta? Simula umakyat tayo dito, walang iba pumupunta dito, walang lumalapit na iba, wala siyang naririnig na bata. So kung may bata tayo naririnig, dito yun. Naririnig ko yung bata sa loob eh. Pero ang lakas ng pakiramdam ko. Naririnig ko siya, pero at this point, hindi ko masasuggest yun na puntahan siya doon. For the reason na nilulur tayo na nilulur. Kanina, pinaakyat tayo dito. Ngayon, gusto niya, papasok tayo sa isang confined na lugar. And ginagamit niya yung bata to lure us. Dito tayo magbabase sa communication natin ngayon. Kasi mahirap eh, parang ang labo nila kausap sa Bell or sa EMF kasi hindi natin alam kung sino yung kausap natin. Alam mo, actually, trick yan eh. Kasi itong buong lugar, teritoryo naman nila. Bakit kailangan ilure ka sa isang lugar? Kahawig ba siya ng kapatid mo? Kahawig ba siya ng kapatid mo? Ay, Linaw, di ba? sobrang linaw. Tanong mo, susundan mo siya. Okay lang sa'yo? Kung tanong. Susundan mo ba siya? May kaya? Po yung... Susundan mo ba siya? Sir Ed, Sir Ed. ako gusto mong kausap. Sige. Huwag mo siyang sundan. Oo o hindi. Huwag mo siyang sundan. Oo o hindi. Thank you. Ikaw na pumipigil sa mga kaluluwang naririto. Isa ka ba sa 72? Ano ba meaning ng 72? 72 demons. Isa ka ba sa 72? Hindi. Hindi. Kilala na kita. Huwag mo lang itanggi. Isa ka ba sa 72? Kilala na kita. Huwag mo lang itanggi. Isa ka ba sa 72? Hindi talaga eh. Sinungaling niya. Sa part ko, hindi ko isasuggest na sundin siya. Kasi otherwise, na-trick ka niya. So parang ang nangyayari, bait nila yung bata. Pag may nag-feed ng takot, yun yung pagkain nila. Yung emotion niya kanina. Actually, pwede kayo magtanong, tapos pwedeng ako mag-isa sa loob. Sige. Sige. Ito yung tanong. Kaya i-reveal ko yung pangalan niya. Kasi kilala ko siya. Siya si Mamon. Mamon. Isa yan sa 72 at isa sa trabaho niya yung mag-trap na ano. Pag sumagot siya ng yes, out na tayo. Kasi domain niya to. Pag ganun. Okay, let's go. Let's go. Nawala siya bigla. Sumama siya. Nawala siya. Tingin. Nawala siya bigla. Grabe, sobrang bigat, pre. Okay. Game parts. Game, okay naman, Angel. Shit. Shit. Sa attic yun. Iwan mo talaga ako. Andito ako hindi para manggambala. Gusto ko lang malaman kung ano yung nangyayari sa bahay na to. Sa nagpaparamdam kanina, ikaw ba si Mamon? Pangalawang tanong ko para sa bata. Huwag niyong pigilan yung bata. Criselda, gusto mo na bang umalis dito? Ano record to? Huling tanong, gusto mo na ba kaming umalis? Ano ba na yung nararamdaman ko? Hindi ko alam may nangyari sa camera eh. Pagtanong ko na Criselda, gusto mo na umalis dito, may tumunog dyan eh. Hindi ko alam kung ano. Sige, pakinggan natin. Nandito ako hindi para manggambala. Gusto ko lang malaman kung ano yung nangyayari sa bahay na to. Sa nagpaparamdam kanina, ikaw ba si Mamon? Pangalawang tanong
Ay, putang ina. Hindi, sabi niya, hindi ko sasabihin. Nandito ako hindi para mo igambala. Gusto ko lang malaman kung ano yung nangyayari sa bahay na to. Sa nagpaparamdam kanina, ikaw ba si Mamon? Hindi ko sasabihin. Para sa bata. Di ba? Pangalawang tanong ko para sa bata. Huwag mong pigilan yung bata. Dahil gusto mo na umalis dito. Tuloy tanong, gusto mo na ako umalis? Tuloy tanong, gusto mo na ako umalis? Sa tingin ko, kailangan na natin. Hindi namin alam ang tunay na rason kung bakit nangyayari ang lahat ng to. Saan nagmula at paano. Ba, sa lugar na to, namatay. Pero may isang sigurado. Kahit ngayon ay ganito na ang bahay na to, at least nung unang panahon naging masayang tahanan dati to. Puno ng memorya na kahit kailan hinding-hindi mapapalitan. Nakakapanghinayang, pero ito naman talaga yan. Lahat ng bagay sa mundo ay napaglilipasan.